Hello po, greetings mga kababayan. Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na ay po ninyong maituring isang legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. If you have compelling issues, pinaka-the best na lang mag-consult po kayo sa inyong lawyer. Alright? So, pwede po bang makisuyo sa mga baguhan pa lang, no? Lalo na kung hindi pa ka nakapag-subscribe before we'll continue. Kung hindi naman po plabisan sa inyo, no? At wala naman pong bayad pag mag-subscribe po kayo, mag-share and like. And if you find our videos, no, interesting and informative, please do me a favor, pakiclick po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun mapalawig pa natin ang ating adhikain at advokasya na ma-share po natin ang legal na impormasyon, kaalaman, no, sa ating mga kababayan. It could be their neighbor, your neighbors po ninyo, no? Inyong kaibigan, kakilala, kamag-anak, upang sila rin po ay meron silang mapupulot na legal na kaalaman o impormasyon sa ating napag-usapan. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright? O bago tayo magpatuloy, pwede mo pang pahiram po uli ng time ninyo, no? If you're interested, paki-screenshot po yung ating libro, no? This could be a handy materials for you, no? Lalo na itong legal handbook, no? This is a daily companion for all. So kahit na hindi po kayo lawyer, masyado very good po na meron kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong opisina, no, sa workplace ninyo, no, for your handy reference. Of course, ganun din po yung ating labor laws at of course yung ating handbook on the Bill of Rights, no, may kinalaman ito sa makarapatan po natin sa ilalim nating saligang batas, no, lalo na pag sa larangan ng ating rights, no, the moment ng ating estado ay nag-exercise po ng kanilang inherent power as a sovereign state, no, kung saan ay yung ating pong karapatan, kalayaan po natin, properties po natin ay maaring subject to restriction or it could be deprived, no, sa atin. Kaya mas maganda po kung meron po kayong mga copies nito. Of course, yung pong handbook po ng ating yung Code of Professional Responsibilities ay sa mga ano po natin yan, no? Sa mga panyeros e panyeras po natin yan. So, kung wala pa kayong kopya, you could have these books, no? Dito sa Central Books na our publisher. Okay? The leading publisher po ng mga libro ng mga legal na libro po, no? Dito sa Pilipinas. Alright? Maraming salamat. Okay. Ang ating pong tatalakay ngayon, no, ay yung sulat po sa atin. Tawagin na po natin siyang si Linda. Linda is now a US citizen at doon na po siya nakatira sa US, no. As maiksi lang naman kanyang tanong. Sabi niya, as a US citizen, ay dati she has been contributing, no, doon sa SSS membership dito sa Pilipinas and had been nasa US na siya for quite a long time. Pwede ba daw siyang makapag-avail po ng SSS benefits sa Pilipinas, no? Kahit wala na siya dito sa Pilipinas at hindi na siya residence dito. Ang sagot po niyan is yes, no? Once kasi po kayo naging member ng SSSS, ay kayo po ay lifetime member na. And however, para po entitled kayo sa mga benefits ng SSS, no, meron po mga requirements po diyan. Now, if you're referring to your pension, no, sa sulat mo sa atin, retirement benefits, you are entitled for as long as nakapag-contribute po kayo ng at least 120 monthly contribution or a total of 10 years. Kung meron po kayong ganyan, nakapag-contribute po kayo, no, ay maaring entitled kayo, no, sa retirement benefits ninyo, no, katulad niyan. If you have already reached, no, 60 years old, no, at bago kayo before na merong after you have already contributed yung tinatawag nating 120 monthly contribution, yes, you could avail of this early retirement benefits pagdating ng 60, no. And then pag 65 na kayo, compulsory retirement na po yan. So, maaaring
mas lalaki pa ang inyong retirement benefits, no, ng konti, no. What is critical here is kailangan ay nakapag-contribute po kayo, no, ng at least 120 monthly contributions. Okay? So, pag ganito po, you will be entitled to, tinatawag natin meron kayong monthly pensions, no, na hindi po yan bababa sa 1,200 pesos. Now, yung iba po, no, kasi malaki po ang kanilang na-contribute sa SSS, ay ang kanilang benefits ay umaabot po sa 15 to 20,000 a month, no? So, depende po yan sa inyong contribution. On top of that, you are also entitled to yung tinatawag nating lump sum, no? Pag nag-apply kayo, you'll be entitled to lump sum amount. Of course, that is kung ano po yun, no? In addition to other benefits na entitled kayo. Tulad niyan, knock on wood, pag nawala po ang pensioner, yung kanya po mga compulsory heirs po niya, no, would be entitled to their survivor's pension, no. So marami pong benefits, no. Ang suggestion ko po sa inyo, you could visit yung, kasi nasa US na kayo, you could visit our Philippine Consulate, no, diyan sa inyong lugar. And then perhaps, kasi usually po yung SSS ay meron po silang tinatawag nating satellite office sa mga consulate po natin. You could try mag-inquire po kayo, and in fact you could apply there, no. Mag-apply kayo ng application ninyo so that hindi na kayo gagastos pa para umuwi lang sa Pilipinas para mag-file po ng inyong SSS pension benefits. Okay? Lamang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat.